Samantala, nag-reply na ang tech giant na Meta sa panawagan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay ng talamak na fake news at misinformation sa social media app nitong Facebook. Hindi naman inaalis ng ahensya ang posibilidad na maipatupad din sa bansa ang social media ban sa mga menor de edad. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Tumugon na sa sulat ng Department of Information and Communications Technology ang Meta Platforms Incorporated na siyang operator ng social media giant na Facebook. Kaugnay ito ng panawagan ng DICT na tugunan ng iba't ibang issue sa naturang platform, kabilang na ang paglaganap ng fake news. Ayon kay Secretary Henry Aguda, ipadadala ng Meta ang kanilang policy team para makipagpulong sa DICT sa susunod na linggo, kabilang sa tatalakayin ang pagkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga menor de edad. Paliwanag ni Aguda, hindi naman imposible na maipatupad din sa Pilipinas ang social media ban sa mga kabataan katulad ng polisiyang inaprobahan sa Australia na nagbabawal sa mga kabataang edad 16 at pababa na gumamit ng social media. Pero sabi ng kalihim, may isa sa katuparan lamang ito sa pamamagitan ng pagpapasa ng batas. Sa ngayon, mayroon na silang draft ng rekomendasyon para sa Safe Child Protection Department Order na layong gawing default ang pagkakaroon ng parental control sa access sa internet. Sa ilalim nito, otomatiko nang walang access ang mga kabataan sa anumang content na hindi angkop sa kanilang edad sa pagbili pa lamang nila sa kanilang service provider. Kaugnay nito, binigyang diin ni Aguda ang malaking papel dito ng mga telecommunication company. Ang isa po namin gagawin, hindi na habang kinakausap namin yung mga pribadong telco at saka ISP for the parental control, itong buwan po, inaayos na namin na yung free wifi na provide po ng gobyerno at saka lahat ng facility ng gobyerno. Pag-eksperimentohan na po natin yung parental control by default. Pagka kinausap namin yung mga telco, ginagawa na po ng gobyerno. Tapos papakita namin sa kanila paano gawin. Para sisimulan po natin sa mga services na provide ng gobyerno din. Critical po yan kasi nasa pag-aaral na nabanggit nyo nga kanina, tumataas ang depression ng mga bata, suicide rate, at yung talagang nakakatakot, yung predatory tactics ng mga pedophilia. Isa po yun sa delikado sa internet. Bukod sa regulasyon sa social media, kasama rin sa pinag-aaralan ng DICT kung paano naman maiaalis ang access ng mga kabataan sa mga online gambling platform. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.